Alas 5:43 na ng umaga mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso, mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Patuloy na umiira ang easterlies o ang mainit na hangin na nagmumula sa silangan na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Yan po sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Quezon, Aklan, Capiz, Northern Samar at Eastern Samar. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mga pag-ulan at thunderstorm sa natitirang bahagi ng bansa. Partikular sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantalang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas, ang Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies. Ang Palawan kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang timog silangan na may mahina hanggang sa katamtaman ng pag-alon ng karagatan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, 22 pamilya sa bayan po ng Magsaysay, Palawan tumanggap ng livelihood capital assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Super Radio Local News. Lamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! 22 pamilya sa bayan ng Magsaysay, Palawan na nagtapos bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang pinagkalooban ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tig 10,000 piso bilang panimulang puhunan para sa kabuhayan. Isinagawang awarding ceremony nitong August 2025 sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Magsaysay, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Committee on Social Service. Ayon sa DSWD, bahagi ng unang batch ang mga benepisyaryo na layong matulungan na makapagsimula ng maliit na negosyo matapos silang makumpleto ang pagiging kasapi ng 4Ps. Binigyan din ni Mayor Romel de la Torre ang tamang paggamit ng pondo na niya ay dapat magsilbing tulay upang higit pang mapaunlad ang kabuhayan ng mga pamilya. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga tumanggap ng ayuda sa DSWD at LGU sa ibinigay na suporta na makakatulong sa kanyang pangmatagalang kabuhayan. Ako, si JB Wanich ng GMN Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ulit tumpakin niyo po mga orasan, mga kaibigan, ng tamang oras alas 5:47 na ng umaga. Samantala, pamunuan ng Iwaig Prison and Penal Farm nagpaabot ng pagbati kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. dahil sa natanggap nitong karangalan bilang Modern Hero of Integrity and Service ng Asia's Modern Hero Awards 2025. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Nagpaabot ng taus-pusong pagbati at pagkilala ang pamunuan ng Iwaig Prison and Penal Farm sa nakamit na karangalan ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr. bilang Modern Hero of Integrity and Service Awardee
ng Asia's Modern Hero Awards 2025. Nagpapakita mo nito ng matatag na pamumuno at ang tinatawag na uncompromising commitment to integrity, accountability, and reform in public service sa pamamagitan daw ng disiplinadong paggabay at maprinsipyong pananaw ni Katapang na isulong nito ang transparency, rehabilitation, and institutional reforms sa pagkakalob ng hustisya habang patuloy na magbabalik ng dignidad at pag-asa sa mga PDL o persons deprived of liberty. Ang walang kapagurang pagtahak sa tinatawag na good governance ay sumasalimin lamang daw ng military honor at disiplina ni Katapang. Ganun din ang dedikasyon nito na makapagtatag ng isang makatarungan at makataong correctional system sa bansa. Ang pagkilala mo kay Katapang bilang Modern Hero of Integrity and Service Awardee ay isa raw patunay ng kanyang hindi matatawarang serbisyo sa mga Pilipino at ang kanyang magandang serbisyo o kanyang magagandang halimbawa sa pagpapalakas ng isang pambansang institusyon na may dangal, tapang at integridad. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super sa balita! Super sa balita! Alas 5:49 na ako ng umaga. Samantala mga kaibigan, Provincial Government, Environment and Natural Resources Office pinangunahan ang pagtatanim ng 300 ng mga kawayan sa bayan po ng Nara. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Meron pong detalye ng balita. Pasok! Sa pangunguna nga ng Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o PGNRO ay naisakatuparan ng pagtatanim ng mahigit 300 mga kawayan sa Barangay Princess Ordua sa bayan ng Nara, Palawan. Kasama ng mga miyembro ng Community-Based Forest Management, nakisama kabataan sa Community Tree Planting Activity na bahagi ng Riverbank Stabilization Project ng PGNRO. Lain itong mapigilan ang pagguho ng lupa at pagbaha sa pamagitan ng pagtatanim ng kawayan sa gilid ng mga ilog. Ayon kay PGNRO Officer Attorney Noel C. Aquino, mahalaga ang pakikilahok ng komunidad lalo na mga kabataan sa ganitong mga gawain. Aniya bukod sa pagtutok sa kaligtasan laban sa natural na kalamidad, ang aktibidad ay nagsisilbing hakbang upang mahubog ang kamalayan ng mga kabataan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang proyektong ito ay bahagi rin ng 5-point agenda ng pamanang panlalawigan na nakatuon sa pagpapatibay ng ugnayan sa pamayanan at pagsusulong sa mga programang pangkalikasan. Ako, si JB Unix ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa. DYSP. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, isang lasing na vlogger na gustong sumikat abay tumalon ho sa dagat para maging content daw ng kanyang vlog. Super Radio Local News. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Isang umunong lasing na lalaki ang tumalon sa dagat sa may fishport sa Barangay Matahimik dito sa Lungsod para raw maging content sa ginagawa nitong vlog. Bandang alas 11 ng gabi nung nakalipas na araw ng linggo na makatanggap ng tawag ang Anti-Crime Task Force ng Puerto Princesa hinggil sa ginawang pagtalon ng isang lalaki sa dagat na hinihinalang lasing. Agad na tinungo ng mga tuwa ng Anti-Crime Task Force ng fishport. Subalit na iaaw na ng ilang bangkero at security ng fishport ang napunong lalaki. Nang tanungin ng tropa ang lalaki, sinabi nito na ikaw muna siyang vlogger at ang kanyang ginawa ay para lamang sa content ng kanyang vlog dahil gusto umanon niyang sumikat. Agad namang tinan-over ng anti-crime ang lalaki sa Police Station 1 ng Puerto Princesa City Police Office para doon na lamang magpahinga bunsod ng sobrang kalasingan. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super sa balita. Super sa balita. Alas 5:53 para maging sikat lang. Tumalon sa dagat. Samantala mga kaibigan, mga empleyado ng tanggapan ng gobernador
sumailalim sa drug-free workplace program orientation. Super Radio Local News. Namihon natin nagdetalye ng balitang yan si Super JB Juanig. Mayroon po detalye ng balita. Pasok! Isinagawa nga ng Provincial Anti-Drug Abuse Program o PADAP ang orientation hinggil sa Drug-Free Workplace Program o DFWP para sa 33 kawani ng Office of the Vice Governor noong September 5 sa Session Hall ng Legislative Building ng Kapitolyo. Katuwang ng PADAP sa aktibidad ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Provincial Legal Office na nagtatalakay sa mga pulisiya at kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas at maayos na lugar ng trabaho na walang impluwensya na yung pinagbabawal na droga. Ayon sa mga opisyal, layo ng programa na matiyak na integridad ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan at mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Ang DFWP ay pinapatupad alinsunod sa Dangerous Drugs Board o DDP, Resolution number 13 Series of 2018 at Civil Service Commission o CSC Memorandum Circular number 13 Series of 2017. Bahagi nito ng kampanya kontra illegal na droga ng pamahalang panlalawigan na naglalayong tiyakin ang mga kawani ng gobyerno ay nagsiservisyo ng may dedikasyon at pananagutan. Ako, si JB Juanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:55 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Super sa balita. Super sa balita. Samantala, 5 estudyante ng Palawan National School pinagkalooban ng pagkilala at komendasyon ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa matapos na magwagi ng mga medalya sa nakalipas na Hong Kong International Mathematical Olympiad kamakailan. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Pinagkalooban ng pagkilala at komendasyon ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa ang 5 estudyante ng Palawan National School or PNS dahil sa tinamo ng mga itong karangalan sa nakalipas na Hong Kong International Mathematical Olympiad na ginanap sa Hong Kong Science Park sa Hong Kong noong nakalipas na August 22 to 25, 2025. Kabilang sa mga pinarangalan ay sina Jerome Macaraeg na nagkamit ng medalyang ginto, Bull Prize at Euclid Prize. Ganon din sina Santia Madarcos na nakapag-uwi ng bronze medal. Ganon din si Carl Lianeta na nanalo rin ng bronze medal. Habang kapwa naman nakatanggap ng Merit Award sina Julian Marzo at Maven Tomesa. 19 ng mga bansa kasamang Pilipinas ang nagtagi sa ng talino at galing sa larangan ng mathematics kung saan ng unang Pilipinas na ipresenta ng mga mag-aaral mula sa PNS na nagkakaisa ang mga miyembro ng 18th City Council na malaking karangalan hindi lamang para sa PNS subalit maging sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Palawan at sa buong bansa ang mga karangalang nakamit ng 5 estudyante ng PNS. Labis naman ang naging pasasalamat ni Principal Jabel Anthony Nuñala sa pinagkaloob na pagkilala at parangal ng Sangguniang Panlungsod sa mga naturang estudyante ng PNS. Matatandaan na kamakailan lamang ay isang grade 8 student naman mula sa Holy Trinity University ang pinagkalooban din ng katulad na parangal ng City Council matapos itong makapag-uwi rin ng medalyang ginto sa nilako nitong International Mathematics Competition sa bansang Singapore. Ako, si Rod Evangelista ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Congratulations sa Palawan National School. At syempre, ganun din sa Holy Trinity University. Mga kapuso, yan ho'y patunay lang na unti-unti na umaangat ang Pilipinas. Ay sabi nga nila dun sa international competition,
sa 44 na mga bansa